Okay, when it comes to getting the power of a spherical lens, this is what we're going to do. Meron akong ginawang parang guide na pwede nating sundan. So, tignan na lang din natin. Now, sabi dyan, turn the power wheel to plano and note the appearance of the target. Now, right now, our power wheel, dun sa may upper right po tayo, the power wheel is not in plano. So, anong gagawin daw natin? Ilagay daw natin siya sa plano. Pero before that, let's just turn on our lens meter. Okay, so tinurn on natin lens meter. There's no lenses yet. Okay, ito. Tingnan natin. Yan. Tapos, lagay daw natin sa plano. Okay, so plano. Yan. So, right now, nasa plano na ngayon yung ating lente. Ay, sorry, yung ating power wheel. Now, ang sabi dyan, take note the appearance of the target. The target is the one being illuminated. So, yung nung nawawala na yan yung target. I-on ko ulit yung target, yan siya. I-off ko ulit, nawala siya. So, yan yung ating target for this type of lens meter. Now, bakit natin sinisimulan ng ganito? Kasi you need to be aware or you need to be familiarized with the target of the lens meter that you are using. So, kung sa plano ito yung itsura ng target natin, ang ibig sabihin niyan, mamaya magagamit natin o familiar na tayo diyan sa appearance na yan. Why? Kasi whenever na spherical lang yung ating whenever na spherical lang yung ating lens, ang lalabas kasi na appearance ng target will be the same as what we are seeing now. Yan pa rin yung makikita natin na appearance ng target kapag spherical lang yung ating lens na hinahawakan. Now, doon tayo sa may susunod. Ang sabi dyan, turn the power wheel to the highest plus. Now, right now guys, ito tayo sa may plano. So, dito, yung red is the minus. Yun, mapupunta tayo sa minus. Pataas naman, mapupunta tayo sa plus. Okay? Ang sabi dyan, turn the power wheel to the highest plus. O yun, lagay natin kung ano man yung highest plus. Okay? Actually, medyo exaggerated talaga yung kung highest plus. Pero kung gusto nyo sa plus 15 lang, plus 10 lang, edi okay lang. Let's say, sundan na lang natin. Plus, yan, highest plus. Ganyan. Plus 20 na lang. Okay? Now, ang sabi dyan, note, the target may become totally washed out. Mawawala daw. Ganun naman talaga yung nangyari dito. Actually, nandyan pa rin naman yung target. Hindi siya nawawala o hindi namatay. Kasi makikita rin naman natin, illuminated pa rin naman siya. The thing is, na out of focus siya. Sobrang out of focus. Kaya siya nawawash out. Now, we are now ready to place our lens. So, ilalagay ko na ngayon yung aking lente. Hindi lang ako pwede bara-bara maglagay kasi kailangan talaga dahan-dahan dahil mawawala yung mga camera na na-set up natin. Sayang naman. So, nalagay ko na ngayon yung lente. Anong sabi? Ang sabi dyan, reduce the plus power until the target becomes clear and the same appearance when it was in plano. So, reduce daw natin. Plus, reduce. Bawas. Nasa 14 na tayo ngayon. 13. Okay, reduce pa rin. 10, 9, 8, plus 8 specifically, plus 7, plus 6, plus 5, plus 4. Ayan. Makikita natin, medyo lumalabas na yung target natin. Oh, sorry, nawala. Guys, yung lens meter natin has parang auto slip. Lalo yung mga battery operated, mayroon silang auto slip. Okay? So, just take note of that. Okay? Now, tignan nyo na lang guys, anong mangyayari dito. Ang nangyari ngayon dito, ito na yung ating
target. Okay? That is now our target. Now, ang mas maganda, ma-center talaga natin ng husto yung ating target. So, kung yan yung ating target, mas maganda sana ay nakagitna. So, gigitna ngayon lang natin. Yan. Kasi kung marunong tayo maggitna, makukuha natin talaga yung position ng optical center. Okay? Now, yan na ngayon yung ating power ng ating lente. Now, take note kung ano yung appearance kanina, yan din naman yung appearance ngayon. So, ibig sabihin, yung ating lente is simply but a spherical lens. Now, with a power of, so tignan ngayon lang natin yung power dito. Ang power ng ating lente ay, take note, karamihan kasi, o hindi naman karamihan, marami sa atin na kung minsan nagkakamali. Kasi since dalawa yung numbers na nakikita natin dyan, meron tayong 2 at saka meron tayong nakikita na 1. Yung iba na pagkakamalan nila o na isusulat nila yan na 2.75. Yung iba naman, tumatama, nagiging 1.25. So, ang tama talaga dyan is 1.25. Okay, so the power of the lens is plus 1.25 diopter. So, lagay mo na lang, the Rx is plus 1.25 diopter sphere. Plus 1.25 diopter sphere. Okay? You may not write the Rx. Basta ang power ng lente na to is plus 1.25 diopter sphere. Paano ko nasabi na spherical? Kasi kung ano yung actual appearance ng target ko, yun din naman ang lumabas. Okay? Parehas pa din naman. Okay, let's start with another lens. So, ilagay natin yung ating power wheel, not from the plano, from the highest plus muna tayo. Tapos, ilalagay ko na ngayon yung ating lente. Okay. So, ito na yung lens. So, again, it will be totally washed out. So, take note. Galing ako sa highest plus. Reduce ako ng plus. Nasa plano na ako, totally wash out pa din. So, huwag kayong kabahan. All you need to do is to proceed to further proceed introducing plus. In this case, increasing minus ka na. Kasi 'di ba, pag nagbabawas ka ng plus, technically nag-i-increase ka rin naman ng minus. So, tuloy nyo lang, dire-diretso lang. Nasa plus 5 na kayo, huwag kayong kabahan. Plus 6 na, minus 5, minus 6, minus 7. Medyo lumilinaw na. Okay? Tapos medyo wala sa gitna yung target natin. So, igigitna ako na lang. Oops, namamatay na ulit. Yun. So, yung power ng lente na to ay, kung gusto natin igitna, pwede naman natin igitna. Ang power ng lens na to ay, ilan guys? Minus 12. So, the power of this lens is minus 12 diopter sphere. So, minus 12 diopter sphere. So, madali lang kumuha ng spherical power. So, all you need to do is to start from the highest plus, was reduce. Yun. By the way, anong logic ba tayo nagsisimula not from the plano, but from the highest plus. Okay? Kasi ganito, kaya tayo nagsisimula sa highest plus, una is para mamaya masanay na kayo pagdating kasi sa may cylinder lenses, ganun ang mangyayari, nagsisimula tayo sa highest plus. Now, bakit ulit pa tayo nagsisimula sa highest plus? Kaya tayo nagsisimula sa highest plus kasi pag nagsimula ka sa highest plus, alam mo na iisang direction na lamang ang gagawin mo.
Unlike, for example, ganito, if you start from plano, then you place a lens. For example, ayan, naglagay ka ng nasa plano ka, then you place a lens. Now, you could start, parang ano ka guessing, although kung alam mo naman yung lente mo, there is lesser naman yung chance mag-guess ka. Pero, just to make it more simpler, or parang ganito, kung plano ka magsisimula, pwede kang magpunta ng plus, pwede kang magpunta ng minus. So, in other words, you have to make a somehow parang decision or magkakaroon ka ngayon ng logic. Ano ba ang gagawin mo? Papunta ka ba sa plus? Pupunta ba ako, mag-turn ba ako sa plus? O mag-turn ba ako sa minus? Tama? So, dalawang desisyon yun. Pero, kung magsisimula ka sa highest plus, like for example, consider mo na plus 20 yung highest mo, kunyari lang, wala ka ng ibang gagawin. Wala ka ng ibang direksyon na pupuntahan. Ano lang pupuntahan mo? E di, mag-reduce ng plus. So, from plus 20, reduce, mahaba lang naman sa kwento. Pero, kapag pinerform na natin yan, hindi naman tayo, plus 16, plus 15, plus 4. Hindi naman ganun, di ba? Kasi you can just turn it on a very fast manner. So, hindi mo naman kailangan magdahan-dahan talaga. Hanggat hindi lumilinaw yung target, dire-diretso ka lang. Diba? Hanggat wala ka makitang clarity, dire-diretso ka lang. So, ganun lang. So, kaya tayo nagsisimula sa highest plus para iisa na lamang yung ating iisipin. Dahil isang direction na lamang yung inyong turning. So, yun. So, kaya tayo nagsisimula sa highest plus. Okay? So, yung next video naman natin, we will now deal with single vision, but this time, cylinder lenses. Okay?